Hi guys! Welcome to my channel. Kung kayo ay mahilig sa mga kwentong katatakutan, ay ang content ko ay para sa'yo. Ito ang kwento ng paring walang ulo. Isang estudyante ang nag-aaral ng hating gabi sa isang silid aklatan ng paaralan at narinig ang tunog ng mga kadena na kinakaladkad. At nang tingnan niya kung sino ang nag-iingay, nakita niya ang isang pare. Pero laking gulat niya na ang pare ay walang ulo. Ang mga walang ulo na pare ay isa sa mga Pilipinong multo na bahagi ng mga alamat sa lungsod. Ang mga pare ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Sila ang nanguna sa simbahan at sila rin ang nagtuturo sa mga estudyante sa klase noong panahon ng Kastila. Gaya ng maipahiwatig ang kanilang pangalan. Ang mga klerigo na ito ay tumatambay sa mga universidad, libingan, simbahan at iba pang mga lugar na nakakatakot. Minsan ay dinadala nila ang kanilang mga ulo at tila hinahanap sila kapag wala. Tungkol sa kanilang mga ulo, sinabi ng mga tao na alinman sa mga revolusyonaryong Pilipino noong rebolusyon o mga sundalong Hapones noong ikalawang digmaan pandaigdig ay pinutol ang ulo ng mga paring ito. At ang kwento ng matatanda tungkol sa mga biblikal na tao at ang mga martyr na pinatay, tulad ni Saint John the Baptist, ay nakatulong din sa pagpapalaganap ng mga alamat sa lungsod tungkol sa mga pari. Minsan ang ganitong klase ng kwento ay maririnig natin sa ating mga lolo at lola o mga magulang bilang pantakot sa mga bata upang manatili lang sila sa kanilang mga bahay. Ngunit ang kwentong ito ay naging popular o sikat lalo na sa mga rural areas at naging isang alamat sa paniniwala at tradisyon ng iba. At ang ibang kwento pa nga tungkol rito ay isang gabi raw ay gumagala ang dalawang magkaibigang babae sa loob ng kanilang school. Isa itong religious school dahil pagmamayari ito ng isang pari noong colonization period. Habang naglalakad-lakad raw sila at nagtatawanan, napansin nila ang isang figura na tila ba ay papalapit sa kanila. Medyo malabo pero naaaninag nila na ang papalapit na kung sino man ito. Noong una ay hindi nila ito pinapansin dahil sa tingin nila ay isang figura lamang na ito ay naglalakad papalapit sa kanila. Ngunit nang matagal ay mas naaninag pa nila ito ng mas malinaw at nakitang nakasuot ito ng pangparing kasuotan. Ilang sandali pa ay nagsisigaw ang kanyang kaibigan tsaka itinuro ang figurang palapit sa kanila. Wala itong ulo. Hindi nagawang tumakbo agad ng dalawa hanggang sa napansin pa nila na parang may hawak itong isang bagay sa kaliwang kamay nito. Walang iba kundi ang ulo mismo ng pare. Mas lalo pa itong lumapit sa kanila hanggang sa nagawa na nilang tumakbo papalayo. At nang nasa malayo na ang dalawa ay muling tumingin sila sa kanilang likuran at nakita nilang walang sino man ang naroon. At meron din ibang version ang nagsasabi na hindi raw sa school campus ito nangyari, kundi sa isang sementeryo o ibang nakakatakot pang lugar dito sa Pilipinas. Sabi pa nila nang makita raw ng dalawang babae ang papalapit na paring walang ulo ay hindi ito dala-dala ang kanyang sariling ulo. Sa kaliwang kamay, may hawak siyang isang ulo, hindi ulo ng pare kundi ulo ng kanyang kaibigan. At sa paniniwala na kapag nakita mo ang sarili mo na walang ulo, ay pinaniniwalaan na maaaring ikaw ay maaksidente o magkaroon ng hindi magandang kapalaran. Ito ay pinaniniwalaan na malas, kaya mainam na ikaw ay gumawa ng ritual para ito ay makontra at mailigtas ang iyong buhay. At kung nagustuhan mo ang kwento na ito, maaari ka mag-iwan ng iyong komento at maaari mo rin akong isubscribe. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muling kwentong kababalaghan.